Magpapasko na, ilang araw na lang, malamig ang panahon sa Pilipinas, may hanging amihan. Pero itong mga posibleng kaso ay kasing init ng bunganga ng bulkang Canlaon sa Negros. Ano ba itong mga kasong binabanggit ko? Ito po yung sinasabi ni Congressman Jinky Luistro ng Lawigan ng Batangas, na member ng maraming committee dyan sa Kongreso, especially yung Blue Ribbon Committee. Ito naman ay tungkol kay Vice President Sara Duterte. Kasi initially, ang sinasabi ni Congressman Luistro bilang isang abogado ay napakabibigat ng mga ebidensya at mga kasong kakaharapin ni Sara Duterte. Una, yung plunder, pasok. Dahil nga dun sa 612.5 million, pasok yan sa plunder law. Kasi under plunder law, 50 million lang. Plunder na. Ito, 612. Confidential at intelligence fund. Matapos nga po ng mga kaduda-duda na mga pangalan na ginamit sa acknowledgement receipt. Okay? Sunod ay perjury. Ano yan? Pagsisinungaling. At ang pangatlo, ay hindi biro. Ano ha? Pagka ho plunder, perjury, at saka ho bribery. Panunuhol. Tatlo. Pagsisinungaling, panunuhol, at saka ho yung pandarambong. Puro P. Triple P. Pandarambong, pagsisinungaling, di ba? Isa pala, bribery. Panunuhol din yun. Panunuhol nga po. Yan ang ibig sabihin nun. Paliwanag natin. Nabagit ko na. Yung plunder ay dahil sa malaking pera, sakop sa plunder law. Yung pagsisinungaling, dahil nga sa malinaw na yung mga binigyan niya ng pera at pinagamitan ng pera ay hindi naman ho mga taong totoo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yun naman hong panunuhol ay ito yung pag-amin ng mga ASEC-CIOSEC Department Head ng Department of Education mula kay Undersecretary Mercado at iba pa na tumatanggap ng 50,000 pesos monthly sa loob ng 9 months noong 2023. So panunuhol yun. At yan bawal na bawal po sa isang government official. Pangalawa, ang pinag-uusapan dito mga kaibigan ay Office of the Vice President at Vice President ng bansa. Kaya, alam ba niyo yung tatlong yan pag napatunayan? Ground na po yan para hindi na ho makabalik sa anumang public office sa local and national ang isang taong mapapatunayan. Ay ang pinag-uusapan dito ay si Sara Duterte. So kahit mag-mayor siya, hindi pwede. Kahit anong posisyon, appointed, elected, o kung ano man, hindi na ho pwede kapag napatunayan dyan sa tatlong pinag-uusapan natin. Kaya po napakaseryoso nito. Palagay ko sa akin pong opinion, ito na may aking opinion lang, baka itong dahilan kung bakit sa halos every other day na press conference ni Sara Duterte, puro banat ang kanyang sinasabi. Puro banat ang kanyang ginagawa. Kasi alam niya, imposibleng hindi niya alam, abogado siya, yung kanyang mga ginawa, kung ano ang kanyang pananagutan. Nawala yung responsibility, transparency, and accountability sa kanya as Vice President at Officer of the Court. Kasi lawyer siya, abogado. Paano niya nakalimutan yun? O nasanay lang siya? Tama ba yung sinasabi ng iba? Nasanay kasi yan si Inday Sara, nung mayor, na kahit anong gawin niya sa Davao, walang nagreklamo. Takot sa kanya ang City Council, takot sa kanya ang mga taga Davao, parang ganon. Ayaw ko kung totoo yun. Yun po yung mga speculation ng iba. Kaya tinatanong ko sa inyo, totoo kaya takot ng mga taga Davao sa kanya? Kaya, di ba, lumabas din doon sa hearing na 2.7 billion ang confidential fund ni Sara Duterte nung ito'y mayor ng 6 na taon. Grabing pera. Saan dinala yung 2.7 billion? Kasi merong 460 million, 4 na taon, na pare-parehas na 460 million. Tapos merong, basta ang kabuuan mga 2.7 na in-expose din ni Congressman Luistro doon sa hearing. Kaya, dahil abogado siya, kinukot natin, meron pong video, pero maingay yung video. Pangalawa, ayaw ko maka-copyright doon sa statement niya yan. Pero on record naman yan sa committee na kanya sinabi. Hindi lang siya. Maraming congressman na yan din ang iniisip at sinasabi. Matapos nga yung
na-discover nila sa mga 300 acknowledgement receipt. Nandiyan na-discover yung Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos at iba pa na wala namang ganong klaseng tao na nakarecord sa Philippine Statistics Authority, PSA. Okay? Walang birth certificate, marriage contract, or death certificate. So walang taong ganon. Sino yun? Ayan, okay? Kaya nga sa pantahan ng iba, baka sila rin yun. Baka si Sara Duterte rin yung mga pangalan yan. At teka muna, napakaraming pangalan naman niya. Ay 4,000 yung acknowledgement receipt na nakarating sa COA. Galing mismo sa Office of the Vice President. Yun yung pinag-uusapang mga record na ito, hindi galing kung kanino. Galing sa OBP, isinumitin nila sa COA, isinumitin naman ng COA sa Kongreso dahil kinuha sa kanila. Ayun ho yung pinagbabasa. Ibig sabihin, ang mga ebidensyang na-discover tungkol sa isa ng posibleng pandarambong o plunder at saka pagsisinungaling at panunuhol, bribery nga po, ay galing din sa kanya opisina. Hindi ito galing kung kani-kanino. Ang ginawa ng Kongreso at ng komite, tinanong lang kung ano itong mga record na ito, sinong gumawa nito, at sino itong mga pangalang ito, hindi nila masagot. So kaya ho pasok doon yung mga pagsisinungaling. Ay napakabigat po ng mga kasong yan. Tsaka kung meron kang delikadesa at ganyan ang klase ang kaso mo, ikaw ba may mukha pang ihaharap sa taong bayan? Ikaw ba kailangan pang maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno? Pandarambong, pagsisinungaling at panunuhol ang posibleng kaso? Hindi pa man na ipapay ang kaso, pero yun na yung posibleng ginawa mo. So kung delikadesa lang, dapat, ewan ko kung dapat gawin sa kanila. Ngayon, wala yatang delikadesa. Aba, ay palagay ko may karapatan ang mamamayang Pilipinong manawagan at magsalita na resign. Pero hindi lang resign, dapat kasuhan pa rin. Kasi mababaliwala ang ating batas kung magre-resign lang. Dapat resign at saka kakasuhan pa rin. Hindi ho mababaliwala ang lahat ng yan sa resign lang. Kasi yung resign, hindi yun yung accountability. Yun ay pwedeng delikadesa lang. Ang delikadesa at magre-resign, hindi yon hindi nasasakop nun ang pananagutan sa paglabag sa batas kung meron man. Dahil ang paglabag sa batas, kailangan makarating sa korte at ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang isang tao. So kung may delikadesa, resign, at kung ayaw mag-resign, may karapatan ulit, inuulit ko, ang mamamayang Pilipinong manawagan na mag-resign at kasuhan kaagad. Ipakita po natin mga kaibigan at ng ating pamahalaan na yung batas ay hindi namimili. Kahit kanino. Lagi ko nga sinasabi, no one is above the law. Okay? Hindi naman pwede natin sabihin ignorance of the law, excuse no one kay Inday Sara Duterte. Kasi abogada siya. Alam niya yon. Alam niya ang batas. Pwede lang natin i-apply yung no one is above the law at ignorance of the law, excuses no one sa mga hindi talaga alam kung ano yung kanilang pananagutan sa batas at kung ano yung mga batas na may iral. Di ba? Yun po yun. Okay? So, hindi naman tayo magmamagaling, pero tulad ng sinabi ko, mababaliwala ang lahat ng paghihirap sa mga paghihiring investigasyon kung walang mananagot. Kaya panagutin na ninyo, kasuhan na ninyo, at magkaroon naman sila ng karapatan ding ipaglaban ang kailang katwiran pagdating sa husgado. Tama na, sobra na ang mga press releases, mga interview, mga warning, at kung ano-ano pa sinasabi. Kailangan aksyon, hindi ba? Please like, share ng ating mga video. Oy, pasensya na kayo dahil kaya ako lagi nakaganito, malamig ho dito. Kahit ho dito may mainit ang araw, sobrang lamig. Lalo na ba ano ba yan? Isang araw nga, negative 3, negative 4 ata. Masyado akong malamig sa lugar na aking kinalalagyan. Kaya kahit na may sikat ng araw, mabuti pa itong bansang ito, may araw, pero napakalamig. Sa atin, ang lamig hanging amihan lang, kaya natatabunan ng mainit na mga balita, parang ganon.